Yung misis ko araw-araw na lang nagagalit sa akin. Nai-stress na daw siya sa bahay namin at gusto niyang bumukod na kami. At meron daw siyang masasakit na salita na naririnig niya. Kapag nasa trabaho ako, panay na lang tunog ng cellphone ko at puro reklamo lang din naman niya ang nababasa ko. Walang pinagkaiba ang inireklamo niya sa cellphone at ang pag-uwi ko sa bahay. Halos paulit-ulit na lang naririndi na ako. May trabaho naman ako at kada susweldo naman ako ay binibigay ko sa kanya ang 5,000 kada kinsenas at katapusan. Sumatotal na 10K a month ang natatanggap sa akin ng misis ko. Nabimisanan kami sa mga magulang ko na pareho namang may trabaho. At meron din akong mga kapatid na 5 lalaki at 2 babae. Sa ngayon ay 3 na yung anak namin at 2 yung nag-aaral. At ang misis ko naman ay walang trabaho, bantay lang sa baby namin at breastfeed siya. Wala naman akong problema sa magulang ko kasi bumibili naman ng ibang pangangailangan sa loob ng bahay pero kami talaga lagi. Sa 10K a month na allowance na binibigay ko sa misis ko at ang sabi niya kulang daw yun pambili ng ulam, diaper at baon sa school. Hindi ko alam kung paano hindi nagkakasya samantalang hindi naman kami nagbabayad ng ilaw at kuryente. Ang bahay naman namin ay sarili ng magulang ko. Halos araw-araw na lang ang dami niyang reklamo. Naririndi na ako at parang gusto ko nang layasan si misis kasi hindi marunong magtipid. Paano ko siya pagbibigyan na ibukod ko siya kung yung allowance sa binibigay ko hindi niya kayang tipirin? Please hide my identity kasi follower niyo ang misis ko. Letter sender anonymous. Kuya, okay ka lang? Diaper, pagkain, araw-araw, baon ng anak mo, bills, luho mo pang damuho ka. Kayo kaya ang magpalit ang sitwasyon, ginigigil mo ko eh. Kamusta naman kaya yung 5 lalaking kapatid mo? Kapisan nyo sa iisang bubong, hindi ko na sinama yung 2 kapatid mong babae eh. Pagkasabi mong 5 lalaki ang kasama ng misis mo sa bahay, talaga napataas yung kilay ko eh. Proud ka pang sabihin na walang binabayarang bills, kuryente, pati na rin sa bahay. Pero yung budget nyo sa bahay, kayo rin naman palagi. At saan naman naabot yan? 10K a month mo, Diyos ko po, ulam per day na lang 300 na. Sarap isampal sa'yo yung 10K eh. Diyos ko, kulang yung 10K a month sa pagkain pa lang ni misis mo dahil breastfeed siya eh. Sigurado akong mayat maya ang kain yan. Yung baon ng anak mong nag-aaral, kulang talaga yung 10K monthly. Naawa ako sa asawa mo. Gusto mo pang layasan, napakaliit ng sinusweldo niya sa'yo. Kuya, sana naman ma-appreciate mo naman siya at huwag kang marindi sa kanya. Mag-aasa-asawa ka tapos hindi mo kayang ibukod. Irarason mo pa kesyo magastos kaming mga babaeng pala kayo eh. Liga nga, usap tayo, bili kita ng calculator. Akala ata ni Sender ay madali ang maging nanay at nasa bahay lang. Excuse me lang ha, kaming mga nanay asawa pag nakahawa kami ng pera, mga anak at gastusin na sa bahay ang priority. Maswerte ka nga hindi nag-iinarte ang asawa mo, nagpapadede ng anak mo eh. Tapos dagdag pa, susuhin ka rin yata sa gabi. Tanungin mo rin siya minsan kung okay lang ba siya, kung may masakit ba sa kanya, kaysa magreklamo ka. Diyos ko, naawa ako sa asawa mo, ikaw pa talaga yung nag-iisip na layasan siya. Baliktad eh, kung ako yung misis mo, nilayasan na kita. Na ikaw pa yung may ganang magreklamo, hindi talaga kasi yung 10K a month, isipin mo 2 yung estudyante, may baby pa kayo, at dahil doon kayo nakatira, hindi naman po pwedeng ibukod yung grocery nyo sa kanila. Ipaliwanag mo kasi ng ayos sa misis mo na dapat hindi niya ginagastos yung binibigay mo para malinaw.